Senator Robin Padilla dahil sabi nga niya, kung ang utos ng aming amo na ng PDP laban ay i-contempt ka, ngayon pa lang i-contempt kita at ako ang magsasabi sa iyo mismo, nakakalag ka rin kita. Nakakahiya yun, di ba? Na-promote ka eh. Dalawang tala yung nailagay sa'yo dito, tapos sasabihin ka kung may pagkakataon lang isang senador na i-contempt ka, siya mismo kakalagkad sa'yo. Nakakahiya yun. Kung may hiya ka. Pero, since wala namang hiya talaga, itong si General Torre, wala. Pag ganon-ganon lang siya, pangiti-ngiti lang. Pero mabigat yung sinabi na yun, ni Senator Robin Padilla. Napansin ko, parang ang lakas ng loob ni Torre. Kasi nung unang hearing, medyo, medyo ingat siya, utal-utal siya, mali-mali yung sagot niya. Kanina, malakas ang loob niya kasi walang makukontent. Kaya malakas ang loob niya magsinungaling. Alam mo, ikaw Torre, sinalo mo na nga lahat eh. Alam lahat na? Pangit ka na nga, bastos ka pa, sinungaling ka pa, hinakot mo na lahat ng kapangitan sa buong mundo. Kaya nga nung tinanong na, you can kill me with a knife? Siya, di ba? Siya. Wala talagang lalaban sa'yo na saksakan. Saka ang ano niya, ang angas niya. Walang lalaban sa kanya na saksakan, partner. Can you kill me with a knife? Wala. Saksakan na siya ng sinungaling. Saksakan ng pangit. Sige, diretso. Tsaka ano yun, kaya pala siya, maangas siya kanina, tapos sinasabi niya na, hindi dapat natin yung pag-usapan dito sa Senate hearing. Kung may mga reklamo kayo, pag-usapan natin sa court yan. Magsampa ng kaso. Matapang. Siyempre, may pambayad ata. Malaki yung backer eh. Hindi, may pambayad ata ng bugado eh. Malakas yung backer? Talaga? Naku po, ito, sa totoo lang, nakakahiya rito si alam mo yun, yung pinarangalan ka, di ba? Proud na proud ka, baka pinost mo pa sa social media mo, tapos anong sabi niya, Robin Padilla? Pero before that, sabi muna ni Amy, oy, congratulations mantakin mo, nahuli lang si Pastor Kibuloy, o sumuko lang si Pastor Kibuloy, na-promote kayo. Tapos, na-promote kayo ulit sa loob lang ng ilang buwan, ang galing nyo. Sabi niya, congratulations sa iyo. Hindi kayo nahihiya na pinagtatawa yung award na mga nakukuha ninyo, yung mga stars ninyo dyan sa sa inyong mga uniforme galing sa kabulastugan. Hindi kayo nandidiri dyan. Ano sabi ni Senator Robin, partner? Actually, sabi hindi ko lang maalala iba, pero ito yung gist na sinabi ni Senator. Hindi siya nagtanong, nagsalita lang siya na sabi niya, nagtanong lang siya doon sa mga humuli. Dahil nagbigay nga siya ng halimbawa dito daw sa Pilipinas, ang hinuhuli ng ang pinatatapon ng mga kapulisan ay yung mga lumalaban sa mga komunista. Una-una dyan, si Pangulong Bongbong Marcos Sr., lumaban din yon sa mga komunista. Pinatapon sila sa Hawaii. Etong si Pangulong Duterte, alam naman natin na ito ay numero 1 talagang presidente na lumaban at talagang pinadapa ang mga komunista. Pero anong ginawa natin? Tinapon natin doon mismo sa baluarte ng mga komunista. Kung saan nanirahan itong si Joe Masison. Ang sabi ni Senator Robin Padilla, noong panahon, hinihingi natin na pauwiin si Joe Masison dito sa Pilipinas dahil marami siyang pinatay na tao dito, marami siyang ginawang kasalanan sa mga Pilipino, hindi natin makuha-kuha dyan sa Netherlands. Pero yung presidente ng Pilipinas na lumaban din sa mga komunista, ipinagkanulo natin dyan sa Netherlands, dyan sa The Hague, na yan ang mga terorista. Baluarte ng mga terorista. At ganoon din ang sinabi ni Senator Robin Padilla. Congratulations diyan sa 2 medalya mo, sir. Kaya lang, naaawa ako sa iyo. Yung medalya mo yan, hindi itinuloy ni Senator Robin Padilla. Ang sinabi na lang niya, napakahina na ng presidente natin. Napakahina na ng presidente natin, and yet, ganun ba talaga dapat ang gagawin natin? Wala man lang tayong malasakit sa ating mga Pilipino? Doon na naiyak at wala si Senator Robin Padilla ay dating rebelde din yan. Dating rebelde, naging kaibigan niya si Pangulong Duterte, doon siya nagbago, at mula noon, minahal
ni Senator Robin Padilla ang bayan dahil sa pagmamahal ni Pangulong Duterte sa bayan. And yet, yung tunay na nagmahal sa ating bayan, walang hiya. Ito ay pinagkanulo nitong mga traidor ng Ano ating talaga bayan. makikita dyan sa hearing na yan kanina? Kitang-kita talaga natin na talagang may pagmamalabis. Hindi nga lang natin alam kung saan patungo, saan papunta itong hearing na ito, mga partner. Wala namang makukulong dyan. Wala. Maganda dahil may mga nalalaman tayo, may mga bago tayong information na mga nakukuha katulad nung sinabi ni Amy Marcos patungkol sa DMW. Si Kakda. Anong ginagawa natin na hakbang kapag meron tayong mga kababayan na nagkakasala sa ibang bansa? Di ba, ginagawa natin, babayad tayong blood money, babayad tayo ng abogado para lang matulungan yon. So ano na ang ginagawa ninyo na paraan para matulungan itong si Pangulong Duterte na maibalik sa Pilipinas? Alam mo, nakakalungkot, partner, ang sagot ng DMW, wala silang gagawin dahil hindi natin jurisdiction, wala tayo sa jurisdiction sa ICC. At eto nga, So ganun kahayop, walang kwenta itong mga tao na ito. Noong panahon ni Pangulong Duterte, binuo kasi ang agency na yan para mangalaga sa welfare ng mga OFW na Pilipino na sa ibang bansa. Tapos, yan ang sasabihin natin. Diba? Yung sasabihin pa na hindi tatanggapin si Pangulong Duterte dito, hindi i-honor yung pagpapauwi kay Pangulong Duterte if ever, dahil hindi nga tayo member ng ICC. Yun pala, hindi pala tayo member ng ICC. Bakit nakipagsabuatan kayo sa Interpol? Ayun na nga. Ang Interpol ay isang sakayan ng ICC, mga tanga. Pero ito, sana lang, Jay Guevara, sana lang talaga, itong si Amy Marcos, mapapabilib mo si Jay Guevara kung ikaw mismo ang magli-lead ng demanda dito sa mga tao na to. Kasi na-unfold naman sa iyong committee hearings na sinungaling talaga itong mga to. Pero lahat ng yan walang kwenta kahit na makita nating magsinungaling ang mga yan kita. Kung walang magdidemanda sa mga demonyong yan, wala rin. Malaya din na dapat yan mga yan, tinatanggalan na ng mga kapangyarihan yan ngayon. Yes. Dapat hindi na yan ngayon nagpa-function as police. Dahil mantakin mo, wala silang alam sa batas. Pinaliliwanag sa kanila yung batas, tapos ang sasabihin mo, sa korte na lang tayo magkita-kita. Hindi naman pwede yun. Sabi nga sino mo nagsabi yung senador kanina? So yung sabi na sa korte magkita-kita, si Torre? Oo. Kasi sinabi nga, magaling din dito si Cayetano. Noong before martial law, ang style, huhulihin kita sa presinto na tayo sa presinto ka na magpaliwanag. May ganun So yun yung kaya nga nabalangkas yung panibagong batas dahil sa ganung pang-aabuso na arestuhin ka sa presinto ka na magpaliwanag. Kasi ang nangyari kay Pangulong Duterte, ganun Ganon. Arestado ka, sa ICC ka na magpaliwanag. So bumalik tayo sa dati, mga partner. Pasimplihin natin, katulad dito, halimbawa, dyan sa EDSA, hinuli ka na lang bigla ng MMDA. No? Ito example lang hindi ko naman sinabing totoo. Hinuli ka bigla, wala kang kasalanan, tinikitan ka na ngayon. Sir, magpapaliwanag ka siyempre kasi alam mo wala ka namang kasalanan. Anong violation ko? Anong violation ko? Pakipaliwanag sa akin. Wala kang pake. Mag-contest ka na lang. Ito, ticket mo, pupunta ka na lang doon sa opisina ng MMDA. Hindi ganun kasi kadali yun Sa atin, mahirap yun kasi unang-una, yung oras natin. Okay? Yung umahanap buhay natin, mapaparalisa dahil lang doon. Hindi naman sa magiging matigas ng ulo natin, kaya lang, ang problema kasi, yung proseso na pinagdada. Kaya ito si Torre, napaka-lakas ng loob niya na dalhin sa korte kung may reklamo sa kanya kasi ang proseso niya napakahaba. Baka tigok na yan bago pa maumpisahan yung investigasyon ng kaso. Matanda na rin to kahit paano si Torre kahit paano. Magre-retire na rin Magre-retire na rin to by that time, wala ka na rin kapangyarihan. Sana yung susunod na PNP chief, pagbigyan ng security yan. Jay Guevara, tingin mo? At saka medyo natawa ako dun sa sinabi ni Torre na magsampa na lang ng kaso sa korte. So, ako naman, hindi naman ako nawawalan ng respeto sa korte natin. Kaso,
kung ikaw na hindi mo nga nirespeto or kayo, hindi nyo nirespeto ang justice system dito sa Pilipinas, parang nakakaloko ata na marinig namin sa'yo na magsampa na lang ng kaso sa korte. Dapat nga inunan nyo muna inilagay sa korte or sa mismong batas sa korte ng Pilipinas dito sa bansa dapat natin, si Pangulong Duterte, hindi nyo agad nirekta dun. Yeah. So yung ginawa nyo dyan is pangbabastos sa Korte Suprema natin, sa ating batas. Tapos ngayon sasabihin mo, pag may reklamo ko sa'yo sa akin, magsampa kayo ng kaso. Ayan tanong, magsasampa kami ng kaso. Makukulong ka ba? Yeah. Yan ang pinakatanong dyan Diba? Kasi dito, obvious naman to lahat Kahit sino pwedeng magsampa ng kaso at talagang sureball ka dito na makukulong ka, Tore. Kaso ang tanong, makukulong ka ba? Alam nyo, kadalasan yung mga taong mahilig maganyan, magsampa ng kaso. Kasi nga, may sinasandalan. Yes. Hindi siya natatakot. Tsaka, yun pa, baka biglang mawala din to sa Pilipinas. Yan pa yung isang Kung marami ng pera, sigurado yan. Pero anyway, ito maliwanag na maliwanag 101%. This is politika talaga. Political persecution. Kung matatandaan natin. Extraordinary rendition. Extraordinary rendition. Kung ano-ano na si Pastor Kibuloy, Pangulong Duterte, at ngayon, para mapagtakpan, si BP Sara na naman. Ito, may balita tayo. Taktika lang daw ng Marcos Jr. administration ang issue na pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte, sabi ng isang kandidato sa lalawigan ng Albay. Ayaw daw kasi ng gobyerno na mapansin ng publiko ang mga totoong nangyayari sa lipunan ngayon tulad ng talamak pa ring korupsyon sa pondo ng bayan. Alamin natin ang buong detalye sa report ni Paul Montibon. Naniniwala si Albay Vice Gubernatorial Candidate Jun Alegre na inililihis lamang ng gobyernong Marcos Jr. ang publiko kaugnay sa mga totoong nagaganap sa Pilipinas. Sa halip nga raw kasing tugunan ang matitinding suliranin gaya ng mataas na presyo ng bilihin, droga, kriminalidad at korupsyon. Paniwala ni Alegre, ginagamit lang umano ang usapin para ilihis ang atensyon ng taong bayan. Sabi ni Alegre, dapat na maging mapagmasid ang mga Pilipino laban sa mga panloloko ng kasalukuyang pamahalaan. Sa Albay anya, bilyon-bilyong piso ang nakapondo sa isang distrito lang pero hindi man lang kinikwestiyon ng Kamara. Ang masaklapaan niya, wala namang mga dekalidad na proyekto sa lugar, bagay na kapuna-puna dahil saan anya napupunta ang pera ng taong bayan. Imagine si Inday Sara ay in-impeach dahil lang sa 100 milyong intelligence fund na kinu-question, samantalang dito po sa Albay, last year, mayroong nakapark ditong 18 billion pesos in one congressional district. Ang kinu-question dito ay 100 million, samantalang cleaner na po yan ng Department ng COA. Ngayong halalan, critical anya ang trabaho ng mga botante sa pagpili ng tamang kandidato na talagang may malasakit sa tao, lalo na sa binabayad nilang buwis sa gobyerno. Only in the Philippines, no? Or maybe here in Bicol. Alam mo, asyong aksaya tayo pagdating sa pera yung mga politiko po natin, they treat taxpayers' money as if it's their own money. Kung makagasta sila sa mga bagay-bagay na gusto lang nila, as if Philippines is mountains of gold, no? Matindi, grabe. Pinunarin nito ang talamak na pagwaldas sa kaban ng bayan sa Bicol Region na anyay napupunta lang sa bulsa ng mga gahamang politiko. Merong project ngayon, 750 million, hindi naman napakinabangan ng tao kundi papunta sa isang resort, no? At nung imbestigahan, simula pa nung 2018, ang budget na inallocate hanggang ngayon ay umabot na sa 2.8 billion pesos, no? Maraming mga bagay na dapat i-address. Hindi tayo efficient pagdating po sa pera natin. Sa gitna ng lahat ng ito, muling iginiit ni Alegre ang kahalagahan ng matalinong pagboto. Sinabi ni Alegre na kailangan ng mga Pilipino ng isang halal na opisyal, isang leader na hindi makasarili, kundi inuuna ang kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. Ayon pa sa kanya, napakahalaga ng awareness ng publiko para hindi sila maloko, hindi magamit at para hindi mauwi sa wala ang kanilang kinabukasan.
Samantala, bilang isang miyembro ng PDP slate ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, manalo o matalo, hindi nila iiwanan si VP Sara Duterte ano man ang mangyari sa gitna ng mga kinakaharap nitong akusasyon at mga paninira. Well, of course, as a PDP Laban candidate, nandyan po tayo. Tayo po ay nanumpa, naniniwala sa prinsipyong sa mga adhikain at prinsipyo na kinatatayuan po ng PDP Laban. Sa pamumuno ngayon ay Vice President Inday Sara being the second highest elected official in the Philippines. At kami po ay patuloy na susuporta, no? Para po kay Inday Sara. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News. Madami naman talagang mga ngayon, smokescreen na ginagawa para hindi mapagtakpan talaga yung mga kabulastugan nila. Hindi na napag-uusapan yung blankong GAA, mga bossing. Hindi na rin napag-uusapan yung PhilHealth. Hindi na napag-uusapan yung mga yung mga importanteng issue ng bayan natin. Puro dito na tayo na naman nakafocus. Kaya sana wag tayong magpapalin lang. Lalong-lalo na dito sa impeachment na ito. Itong impeachment na to, partner, palagay ko talaga mahina to. Alam mo kung bakit? Kasi nasa Senado na yan, pero yak-yak pa rin ang yak-yak yung mga mga nasa kamara patungkol dito. Ito kay Pangulong Duterte, nasa ICC na, yak-yak pa rin ang yak-yak itong mga nandito sa Pilipinas. So isang patunay yan na mukhang mahina yung kanilang mga baraha. Katulad na sinasabi ko, yung itsura ni Attorney Kaufman, yung lead counsel ni Pangulong Duterte, iba na itsura niya ngayon Very confident na siya. Tapos nag-hire pa siya ng isang magaling na sikat na abogado sa Europe, na isang Pranses. Naku, magaling din yun. Mukhang sabi ni Sas Rogando Sasson, naging professor daw niya yun. Mahusay daw yun. Kaya talagang very positive yung ating kinakaharap in terms of yung pangarap natin na mapauwi si Pangulong Duterte. Sana lang talaga mapauwi si Pangulo, tapos makalabas si Pastor. Naku po, kaliwat ka ng sampal yan doon sa mga buwisit sa lipunan. Tama. Boss Master Judea. Nalito nga, ang dami natin. Anyway, tama naman yan Tama yung sinabi ni Sir Perete, Kailangan natin yan, taga Bicol din tayo. Ito, taktika po talaga yan Taktika, maliwanag na maliwanag. Lahat po yan totoo, Pinagtatakpan nila yung mga kabulastugan na pinaggagawa nila. At kung maaalala natin yung sinabi ni VP Sara Duterte like a few years back, Ito, nung pinanganak yung salitang tambaluslos, doon natin nalaman kung ano talaga yung tunay na rason kung bakit nangyayari ito. Yung mahawakan nila ang kapangyarihan at hindi na naman nila bitawan. Yun po yan. Kaya nga kung mapapansin natin, si Pastor Kibuloy, wala na. Pinakulong nila si President Duterte, tinanggal nila sa Pilipinas, pinaalis nila sa Pilipinas, mga vloggers pinatatahimik. Lahat ng kritiko pinatatahimik nila. Bakit? Para hindi malaman ng taong bayan yung kabulastugan na kanilang ginagawa. Diba? Si Pangulong Duterte, pag may nakikita siya na hindi tamang landasin na tinutungo ng ating gobyerno, nagsasalita siya sa pamamagitan ng SMNI. Gikan sa masa para sa masa. Dahil nga, magkakilala at mag-best friend sila ni Pangulong Duterte, so nagkakaroon ng platform. Kaya tinatanggal nila lahat ng mga balakid na yan na magpapasama sa kanilang mga pangalan na pipigil sa kanilang mga adhikain para mahawakan ng matagal ang kapangyarihan. Pero tama yung sinabi mo, Boss D, yung mga bintang, yung mga ginagawa nila na panggigipit sa mga kritiko, katulad kay Pastor Apollo Siquibuloy, katulad kay Pangulong Duterte, ito yung mahihina. Kumbaga pilit na pilit niya itong ginawa nila yung pagpapatalsik, pagkaano kay Pangulong Duterte, sa pilitan, madalian, na alam natin na hindi talaga dumaan sa tamang proseso. Kaya kung matatalino, actually hindi mo na nga kailangan ng matalinong abogado Kung marunong lang ng standard, yung basic, ang abogado ni Pangulong Duterte, makakauwi siya. Kasi una-una, itong pagpapadala sa kanya sa dahig ay hindi dumaan sa tamang proseso. Diba? Illegal. Panakibutas lang daw ang impeachment ni VP Sara sa totoong mga issue. Totoo yan dahil babalikan natin yung mga issue na tinabunan nila ng mga AJK, ng
confidential fund, tsaka kung ano-ano pa mapatungkol sa mga Duterte. Unang-una ho dyan yung Maharlika Fund. Oh, yan. So yan, hindi na rin, ang ginawa nila, nakahanap na sila ng ng pangtakip doon. Yung mga dyan, yung Alitagtag Batangas na pinaka daw malaki. Oo, sa kasaysayan ng Pilipinas na nasa lambat or na checkpoint na pulburon, no? Hindi yung driver, di natin alam kung nasaan na pa. Yung Michael Ma na smuggling, hindi na natin alam kung yun ba ay nakulong, kung yun ba ay kung natuntun ba nila ang pinaka-boss nun, kung sino ba yung pinaka-drug lord niya. Kasi malaki yun 13 billion Diba? Tuwang-tuwa pa si Abalos noon. Tapos, andyan na yung sa GSIS, SSS. Yung smuggling, yung Michael Ma. So marami. Ito andyan na yung flood control, BICAM, yung flood control na ginagastusan araw-araw ng 1.4 billion. May pondo na gano'n. Asan na lahat yun? So, eto, yung sinabi ni, ano apelido nun? Alegre, kung di ako nagkakamali. Kanina. Ay talagang totoo yun. Kada may niluluto sila, kada nabibisto sila sa kanilang kabulastugan niya sa gobyerno, so, imbis na ipaliwanag nila ng maayos or solusyonan nila yung nagawa nilang problemang yun, nagluluto sila ng issue para may pangtakip doon. Sa totoo nga lang katulad na lang yan, speaking of confidential fund, 125 million lang ang confidential fund na pinag-uusapan kay Vice President Sara Duterte. Samantalang sa Pangulo, 2 billion ang confidential fund niya. Sa mga congressman, katulad nung sinabi niya kanina, na may 18 billion na pondo na binigay doon sa congressman na mapupunta lang sa isang resort. O bakit yun? Hindi yun. Hindi talakayin yung kanya-kanyang confidential fund na mapa-Senate, mapa-Senado, mapa-Congress. Ni ultimo sa presidente, hindi nga masilip-silip. Diba? So, kami naman, kaming mga Duterte supporters, payago kami na silipin yung kay Vice President Sara Duterte. Pero sana lahat, diba? Hindi yung nakapokus lang kayo dun sa Duterte. Paano naman yung mga confidential pa at yung mga issue na noon pa na hanggang ngayon hindi na solusyonan. At alam naman natin yung pinag-uusapang pagdala na kay Pangulong Duterte sa ICC, panakip-butas yan dyan sa 2025 national budget na may blanco. Parang RJ. Alam nyo kasi malaking tinik kasi sa kanila si BP Sara. Kasi hanggat hindi na i-impeach yan si BP Sara, hindi makakaposisyon tong si Tampa. Ang daming issue sa bayan. Tapos ang nangyayari, yun nga, tama ka pa, partner Jay, na yung mga issue na BICAM, GAA, PhilHealth, talagang gagawa sila ng issue na malaki para matakpan yung mga katarantaduhan nila. Ngayon, inuna nila yung KOJC, si Kibuloy, si Pastor Kibuloy. Tapos sumunod, impeachment ni BP Sara. Tapos etong matindi ngayon na etong si Pangulong Duterte, pinadala nila sa ICC. Ngayon, ang problema na lang nila ngayon, kasi napakulong na nila si Pastor Kibuloy, ganun din si Pangulong Duterte, yung impeachment na lang. So, talagang mag-iingay sila na mag-iingay hanggat hindi na i-impeach yan si BP Sara. Ewan natin kung anong mangyayari sa mga susunod na kabanata, pero tandaan nyo to, kayong mga demonyo, may Diyos na nakatingin sa inyo. Pero hindi mananalo yung kasamaan na ginagawa nyo. Pero alam mo, ito, hindi mo nakatali yung mga kamay ng Senado, no? Pagdating ng susunod na tawag dito, bali 20th Congress na So nakatali yung mga kamay nila sa impeachment. Ibig sabihin, hindi sila makakapag-hearing. Kung halimbawa, may reklamo tungkol sa BICAM. Actually, yung Senado po, pwede sila tumuloy. Kasi may hiwan pa rin 12. Yung sa Congress, wala na kasi mababago na yun. Hindi, ibig sabihin nga, may impeachment nga sa Senate. So matatali yung kamay nila sa impeachment. Buong
the whole time, impeachment lang yung focus nila. Oo naman. So, walang hearing tungkol sa GAA. Wala. Sa ibang mga reklamo. Wala. Makakalimutan na. Makakalimutan. Abon na talaga. So, yun na. So, talagang... Yun talagang siguro. Maganda nga yung sinasabi kanina na panakip-butas lang. Yan, tama. Sige, pag-usapan natin yan sa ibang araw. Nag-iba ang pananaw ng mga presidente ng barangay Calero, Liloan, Cebu kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Aminado sila na nung una ay maraming negatibong issue ang naririnig patungkol sa butihing pastor, pero ngayon, selyado na raw ang boto nila para kay Pastor Apollo. Ito nga ay matapos na mapanood ang mga nagawa ng ating butihing pastor kahit na wala pa siya sa gobyerno. Narito ang report ni Eileen Navarro mula sa Liloan City, Cebu. Nakahanda ng bumoto ang taga-barangay Calero, Liloan, Cebu. Ito'y matapos makiisa sa isinagawang nationwide campaign rally ni Pastor Apollo C. Kibuloy at ng PDP laban senatorial slate dito sa Liloan, Cebu. Hindi may kakaila ang paghanga ng mga taga-barangay Calero, Liloan City, Cebu sa maagang preparasyon at magandang pagkakaayos ng kanilang covered court, isang patunay ng organisadong pamumuno. Ang lugar ay naging sentro ng inspirasyon sa ilalim ng temang Ayusin Natin ang Pilipinas, tampok si senatorial candidate Pastor Apollo Kibuloy. Katuwang ang iba pang PDP at Duterte-endorsed senators na naglatag ng malinaw na plano para sa pagbabago ng bansa. Kasabay na rin ng rally para kay dating Pangulong Duterte ang dalangin na makauwi na siya sa bansa. Ipinalabas ang sunod-sunod na audio-visual presentation hinggil sa mga programa at batas na isinusulong ni Pastor. Isang masiglang patikim muna ang bumungad sa mga taga-barangay Calero, isang paliksahan ng galing at enerhiya, kung saan ilang residente ang buong siglang kumasa sa hamon ng pagsayaw sa campaign jingle ni Pastor Apollo Kibuloy na Heartbeat. At syempre, lahat ng pumasa sa sayawan ay ating inikot at binigyan ng premyong sombrero na may tatak, Pastor Kibuloy number 53. Nang inumpisahan nang ipalabas ang mga AVP ni Pastor Kibuloy, hindi matinag ang atensyon ng mga taga-barangay Calero habang pinapanood ang mga ipinapakitang audio-visual presentation. Tila ba sa bawat saglit ng panunood, unti-unting nawala ng puwang ang mga tanong at pag-aalinlangan nila kay Pastor Kibuloy na ngayoy napalitan ng tiwala. Ilan sa kanila ay napuhaan natin ng reaksyon. Dako kayong kalipay, ma'am, kay nakahibaw na may unsa ang iyahang hunahuna para sa kaugmaon sa atong nasod. O dako kay nagtabang sa sama namo nga mga yanura nga mga tao nga wala sa panungkulan ba, wala yanura nga mga lumulupyo sa among lugar. So nasabtan nimo katong mga video ka ganiha? Oo, kalambuan sa para sa Pilipinas. Vote straight PDP laban para sa atong kaugmaon o sa tibok Pilipinas para sa mga umaabot nga henerasyon nga nindot ang ilang matagamtaman nga kanang kahimtang sa atong nasod. Nalipay kayo mi nga na kuan mi nakatambong ni og nakakuan mi sa iyang mga plataporma na nasayod din sa iyang mga pagita ay iyang mga pagtabang. Lipay kayo mi na makatabang sa mga makadaog nga makagawa si kanang si Presidente Duterte. Ang iyang mga proyekto nga daghan kayo among nakita katong labi nang gyud katong waran siya sa mga pulis. Ang proyekto gikan sa mga bata hangtod nag-eskwela. Ang ako nakita ang edukasyon sa mga dagko gagmay, may gugmaon siya sa mga bata. Straight gyud ko vote Kibuloy 53. Ako nasabtan, ma'am, na mas mahiling na ata sa pagginoo na ni Father Pastor Kibuloy. May ako ibuto gigano siya sa PDP sa Post Street. Kasi ini Sara na dili siya ma-impeach in town. Sa 8 sabayang lokasyon sa buong lalawigan ng Cebu na naging bahagi ng malawakang campaign rally sa ilalim ng nationwide live streaming noong Abril 6 taong kasalukuyan.
Isang matibay na patunay ito na buhay at matatag ang diwa ng pagkakaisa at paninindigan ng mga Cebuanon na hanggang ngayon ay nananatiling matatag ang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At bilang tugon sa kanyang panawagan sa sambayanan na bumuto ng straight PDP, buong lakas nilang isinambit ang kanilang sagot. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News.